Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay lang ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga usaping politika sa ating bansa. Shout out to all our channel subscribers, followers, mga nagla-like at nagsishare ng ating mga videos. Special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa mga frontliners at mga guro. No, and may God bless us all, may God bless our country, and may God bless and protect the Marcos administration from the likes to the evil forces, the likes of Dutertes, their minions, their followers, and the anti-Marcoses. So pag-usapan natin mga kababayan, yung mga kakampi ni Digong, yung kanyang mga minions, no, na mga didilis. Hindi po to yung mga fake news maker, pero mga katulad ni Digong na mga palalo, na mga hindi marunong sumunod sa batas. Ang alam nilang batas ay sarili nilang batas. So ang pag-usapan natin, una si Senator Bato, Authentic Pancher de la Rosa, at yung isa po yung naghahangad na magkaroon ng asylum doon sa The Hague, si Harry Roque. Okay? So unahin natin si Senator Bato da Pancher de la Rosa. Kasi po, dyan po sa quote card ng Abante, talaga pong nagmamatigas siya. Siyempre, bato siya. Matigas siya. Matigas din ang kanyang kokote. Wala na po talaga si Bato, no? Ito po yung taong hindi naging PMP chief. Ito yung taong hindi naging pulis. Oo. Ito yung taong hindi naging PMAyer, no? Siguro sabi niya, if others can do it, I can do it too. No, bakit? Kasi si dating Senador Pampilo Lacson, nung siya rin ay dating nasa uniforme at siya po ay nasasangkot sa isang investigasyon at allegedly isa siya sa mga suspect, siya rin ay nag-run away din, tumakas din si Pampilo Lacson. Pero meron po siyang komento dyan kay Bato. Opo. Pero unahin natin yung sinabi ni Bato, no, dito sa quote card ng Abante, na kung saan ang sabi dyan ay, Bato, nagmatigas, hindi magpapahuli sa ICC. O ayan. Kaya nga po siya po ay napagsabihan ng USEC, ng PCO na si Attorney Claire Castro at Palace Press Officer. Ang sabi kanya sa ganyan po ba ang isang alimbawa na gusto nyong ipakita sa mamayang Pilipino? Naging dating PMP chief pa naman din kayo, o di ba? Pero si Bato, hindi niya po tinatanggap yung explanation na yon. Meron po siyang patutsada diyan kay Yusek Claire Castro, pero hindi po yun natin isasama, no? Hindi na po siya naniniwala sa gobyernong Marcos. Sabi niya kasi traidor ang inyong presidente, no? Pero ikaw naman ba to paano mo napatunayang traidor? O sige, kung na-traidor ka pala, demanda mo ang Pangulong Marcos. Sige, mag-file ka na ng kaso, bilisan mo. Di ba Bato? Bilisan mo naman mag-file ng kaso, Bato. Wag yung papatay-patay. Kung napiling mo na traidor ka ng Pangulo, di sabihin mo breach of verbal agreement. Oh, Bato, pwede mo naman kasuhan ng Pangulo. Sabihin mo, I'm gonna file a case against you, Mr. President, because you breach your verbal agreement between us. O remember, nung nasa Malacanang Palace dinner tayo, you specifically told me na hindi ka makipag-cooperate sa ICC. O, breach of verbal agreement yan, ha? O, at the same time, sabi ni Papa Gadon, magkaibigan ba kayo? Bakit sinabi mong tinraidor ka? O baka sabi na naman ni Bato, breach of true friendship. Di ba Bato? O ngayon hindi talaga daw siya magpapahuli. Let's check kayo, sabi niya sa gobyernong ito. Akala mo naman hindi siya parte ng gobyerno, di ba? Mambabatas ka? Sino dapat ang pagsisilbihan mo? Ang pinagsisilbihan mo ay ang iyong sarili. Ang pinagsisilbihan mo ay ang pamilya Duterte. Kasi sabi niya, kung walang Duterte, walang Bato. Kung walang Duterte, walang PMP chief. Kung walang Duterte, walang senador. O ayan po. So, senador siya para sa sarili niya.
senador siya para lang sa kanyang pamilya, senador siya para lang sa mga Duterte at yung mga kaalyado nila. Ngayon, talagang nagmamatigas siya. Hindi siya magpapahuli sa ICC. Quote, hypothetical? Hindi ako magpapahuli. Hindi ako sasama. Hindi ako magpapahuli. Ayan, talagang paulit-ulit. Hindi ako lalabas sa comfort zone ko. May comfort zone sa Pilipinas. Bakit ako pupunta sa ibang bansa? Dito ako sa Pilipinas, dito ako pinanganak. Dito ako mamamatay sa bansa kong sinilangan. O baka itong si Bato, pag ito po ay nilabasan ng warrant of arrest ng ICC through Interpol, baka pag ito kinordon nila General Torre, kung siya pa ang CIDG chief, baka manlaban na lang to. O Bato, manlaban ka na lang, mas maganda pa. No, para at least baka ikaw na yung naunsyaming pinapangarap ni Digong na Ninoy Aquino 2.0. Oo. Baka mabigyan ka ng rebulto. Oo, siyempre, matigas yun. Ayun ang pangarap mo, di ba? Alam nga palang may rebulto gawa sa, sa putik. Ba to? Di ba? Tama-tama, pag nabigyan ka ng rebulto, matigas yun. Di ba, bato ka nga. Baka ibang bato naman ang ilatag sa'yo. Parang kay Digong, naunsi mo yung rebulto niya. Sabi ko nga sa inyo, gawa na lang kayo ng bato. Paggawa nyo si Digong ng bato, yung square na bato, di ba? Maganda yon, marmol. Si Bato, anong gusto mo? Bato, marmol, granite, Korean. Di ba? Tapos ang kakantahin sa inyo, Ang kakantahin sa inyo bato. Since matigas yun, bato yun eh. Habang inaano yung bato sa inyo, kumakanta ng The old hometown looks the same as I step down from the train, and there to meet me is my mama and my papa. The green grass of home. Di ba, mga kababayan? Tama yon. Sige, huwag kang magpahuli. Ibig sabihin, puganti ka. Yan po, yung mga klase ng senador o mambabatas na iniluklok ninyo. Oo, sayang ang pera ng taong bayan. Walang silbing senador. Tapos gusto pang ma-re-elect para lang po protektahan niya ang sarili niya at ang mga Duterte. Hindi po para sa sambayan ng Pilipino. Yung sinisigaw nila na para sa sambayan ng Pilipino, ginagamit lang kayo. Tingnan nyo ang gagawin niya. Hindi siya magpapahuli. Tama ba yan? Diba? Magpuganti ka? Tumakas ka na ngayon ng bansa. Umalis ka na. Gayahin mo na si Tibis. Unahan mo na. Gayahin mo na si Roque hanggat wala kang warrant of arrest. Kung nasa Pilipinas ka, hanapin ka ni Torre, gagamitan ka ng yung stethoscope sa lupa. Yung ginamit kay Boloy, no? O kaya gumaya ka kay Bantag. Nasaan ba si Bantag? Ayun, magsama kay ni Bantag, Ang tigas po ni Bato, sabi niya, no, dito ako sa Pilipinas, dito ang comfort zone ko, dito ako mamamatay. O sige, baka naman wish granted ba? Your wish is their command. Bato, dyan daw siya mamamatay sa bansa kong sinilangan. Sige nga, kantahin mo nga yung Bayang Magiliw. Dapat dito kay Bato, pakantahin ng Bayang Magiliw 100 times. Ayan po, nagmamatigas po si Bato. Okay? So, Bato, antayin mo na lang yung wish mo. Soon and very soon, they will grant your wish. Oo. Whether they sukbit you and put that you in the plane, the same plane, kasi nakaparada na po yan sa Bellamor, inaantay lang yung kargamento. Sino yung kargamento? Bato. Tama-tama. Ano ang kargamento? Bato. Kung ayaw mo namang sumakay, tulad nga ng sabi ni Digong, udyukan nyo na lang. Para bawas problema tayo. Di ba?
gamitin natin yung mga sinabi ni Digong noon. Udyokan nyo na lang. Oo, para mabawasan ang problema ko. Yari si Bato. Mga kababayan, eto pa. Punta naman tayo kay Harry Roque. Si Harry Roque po ay nagdadalamhati. No? Dito po sa ulat ng ABS-CBN, no? Siya po ay may mga sinabi tungkol sa pagtanggi, sa pag-ayaw sa kanya ng anak ng amo niyang si Rodrigo Duterte na current VP ninyong pusit na si Sara Duterte kay Harry Roque bilang ICC lawyer sa legal team ni Digong. Inayawan po siya. Oo. Kasi sabi ni Sara Duterte, hindi ko alam kung ano talaga ang purpose niya dito sa The Netherlands. Hindi mo pala alam ang purpose ni Roque dyan. Bakit mo pinapunta? Sa palagay ko po, sa aking opinion, alam ni Sara Pusit Duterte kung saan naglulungga si Harry Roque. Why? Ito. Inayawan niya, di ba? Kasi sabi niya, hindi ko alam kung ano talaga ang pakay niya. Pangalawa, nadinig ko nag-a-apply siya ng asylum. So therefore, hindi siya makaka-focus dito sa pagdepensa sa ama ko. Kasi iba pala yung layunin niya. Ayun. Yung kanyang asylum. Siyempre, mahirap nga naman. Ngayon, si Roque, ang sabi niya po dito, ibubuod na lang natin. Ito po, mukhang nagtatampo siya sa anak ng kanyang amo. No? Mukhang masama ang loob niya kay Sara Duterte. No? Ay po sabi niya, quote, bahala po pumili ang Presidente Duterte pertaining to Digong. Pero ako po kung ayaw ni BP Sara at gusto ni BP sana na iba ang ma-represent, man, that's your call. Sabi niya, ma'am, that's your call. Yan, sabi niya, bahala ka dyan pero wala akong magagawa. Parang nagtatampo na po ang aso ng mga Duterte. Hindi ko naman ipagpipilitan ang sarili ko at kung ako i-request ni PRRD, importante na inendorso ako at ni-request din ako ni BP Sara kasi talaga ako'y tagasunod ni BP Sara at iyan po ay walang kaplastikan. Kita nyo nga, sumunod ako sa unit team. Anong nangyari? Ayan. Talagang meron siyang pagtatampo. Kasi sunod-sunuran daw siya kay Sara Duterte. Sumunod siya sa lahat ng pinag-uutos at gusto ni Sara Duterte. Tulad nung sa unit team. Tingnan nyo ano nangyari sa kanya. Inidoro siya. Kung hindi ka sumunod sa Inidoro, siguro nanalo ka? I don't think so. I doubt it. So yon ang sabi niya. Maski na i-endorso ako, piliin ako ni Presidente Duterte, pero yung anak, ayaw ako, wala akong magagawa. Alam nyo naman, sunod-sunuran ako sa BP Sara. So meaning, siya ay isang malaking aso lamang kay Sara Duterte. Ganun naman pala, kumbaga nagtatampo ka. Ngayon, ano magagawa mo? Sabi mo, sunod-sunurong ka, wala kang sariling pag-iisip. Kasi kung anong sabihin sa'yo ni Sara Duterte, sunod ka. Tulad ng ginawa mo. Siguro alam ni Sara Duterte kung nasaan ka, tinawagan ka, punta ka ng dahig, kita tayo. Di ba? Sumunta ka. Ganyan po si Sara Duterte. Feeling nila siya ang queen. Kaya bow down to her wishes. Bow down to her, otherwise, alam mo na, may nakausap na ako. Kaya inamin ni Roque, sunod-sunuran lang siya. Yuko siya. Hindi siya pwedeng magbigay ng kanyang opinion o magkomento sa harapan mismo ng mga Duterte. Takot sila. Dahil alam nila kung sila ay magsasalita ng di maganda o gagawa ng di maganda, may nakausap na ako. Ganon Yung mga salitang ganon ng Duterte, huwag kang mag-alala. May nakausap na ako. Tapos. Diba? Kaya hindi niya daw ipagpipilitan ang kanyang sarili. Nagtatampo po ang aso ng mga Duterte. Diba? Malay nyo. Malay natin, tatanong lang.
May kinalaman kaya dyan si Panelo sa desisyon ni Sara Duterte na wag kunin si Harry Roque? Kasi halata lang naman na manggagamit si Harry Roque. Kaya nga 'di ba si Panelo sabi niya, "Ho? Sino 'yan? Di ko kilala 'yan." Oh, 'yon. Baka naman mas nakikinig pa si Sara Duterte kay Panelo kesa sayo, Harry Roque, na alam nilang manggagamit ka lang, natali-talinuhan ka lang, pero wala naman pala. O kayo po mga kababayan, ano pong masasabi nyo dyan kay Bato? Hindi talaga siya susuko. Sabi niya, mamamatay ako sa bansa kong sinilangan. Ang Pilipinas ang comfort zone ko. At si Roque, nagtatampong aso dahil hindi po siya kinuhang isa parte ng legal team ni Digong. Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.